Samantala, kasalukuyan pong may press conference ng Department of Health kaugnay sa naging pagsalubong natin sa taong 2014. Panoorin po natin ang bahagi nito. Tinitingnan niya din sa kanyang yung mga record kung ilan yung mga na-check ba? Sabi ko i-check. nagkaroon ng mechanical problem. Naayos na ng kanyang what happened? Sandali lang po. Ayan na, ito na po. Relax lang po, relax. Okay. Medyo na antala. Ito na, okay na. Pakinggan natin. Ayan. Okay. Next slide, please. Okay. Ito po yung yearly annual injuries namin from 2001 to 2012. On the average, yung 2008 to 2012 namin, may less than 1,000 cases tayo, mga around 950 yan every year. Actually, last year, umabot tayo ng 931, 904 doon yung firework injuries. Pero yun, from December 21 to January 5. Ngayon, ang nire-report lang namin as of 6 a.m. ng January 1. Okay? Kaya as of 6 a.m., 599 na yung naitala natin. Next slide, please. Okay. Ito, tinitingnan namin kung kailan dumadami yung mga kaso. So, dumadami siya tuwing Bispiras ng Pasko at Christmas Day at Bispiras ng Bagong Taon at sa New Year. So, importante po na malaman nyo na meron pa kaming reports na tinatanggap po at bukas po malalaman natin kung gaano karami talaga ang nagkaroon ng injury noong January 1. Next po. Okay, so ito yung everyday na nakukuha nyo sa website na araw-araw tumataas yung bilang at ngayon nga pumalo na sa 599. Next please. Okay, kung ikukumpara natin yung 2013 sa 2012, okay, mas mataas ng 29% pag may kinalaman sa firework injuries. Tapos yung stray bullet pareho lang, ingestion pareho lang. Wala naman pong namatay. Next please. Ito po, bibigyan namin kayo ng kopya. Nasabi na ni Undersecretary Orbosa, nangunguna ang NCR, tapos ang Region 1. Kung gusto nyo malaman yung Region 8, meron din ho silang 11 na tinamaan po ng mga paputok. Next please. At dito po sa Metro Manila, dahil naglista kami ng most dangerous cities at barangay, makikita nyo na talagang pinakamataas ngayon dito sa Manila. Okay. Next po. Okay, sa ospital po, pinakamaraming naitala sa taong ito ang Jose Reyes. Next please. Next. Mga 50% po ay nasa edad hanggang 15 years old po. Okay, next. At makikita po natin dito na milder po ngayon. Nasabi na din ni Undersecretary Orbosa yan. Importante po yan. Next. Ito po yung mga example po ng mga severe cases po namin. Yan, makikita nyo po. Okay, next. Ito po yung pinaka, yung tinamaan ng repentador na report na po namin yan. Yan po yung mga naputulan ng buong kamay po. Itong 8-year-old boy. Next po. Okay, so yan po yung passive, yan po yung mga nahagisan lamang. Next. At ito naman po kung saan nangyari. So kadalasan po sa kalye. Next. At prohibited po, ibig sabihin pinagbabawal po ang naging dahilan kung bakit sila nadala sa ospital. Next. At Piccolo po nangunguna, halos kasi murang-mura po yan at halos ipamigay na yan. Next. At ito po yung mga parte ng katawan na tinamaan po. Karaniwan po ay mga kamay po. Next. Ito po yung sa stray bullet. Okay, next. At ito yung sa ingestion. Tandaan nyo po, hindi may mga delayed reports pa po kami. Diyan na po nagtatapos yung presentation namin. Maligong bagong taon po sa inyo. Kompleto po sana mga kamay natin. According to
explain some of our recommendations at findings. Si Janet Garin. Happy New Year po ulit sa lahat-lahat. At nakikita naman natin, epektibo po ang kampanya ng Department of Health. Nakikita po natin nung nag-iikot tayo kahapon na ang dami pong ating mga kababayan dinadaan sa sayaw at paggagamit ng torotot, yung pagsalubong ng bagong taon. Subalit, nakita rin natin na yung pag-akyat ng statistics, bakit marami pa rin yung nasusugatan, though milder ang injuries ngayon, at ang ikinagagalak nga natin, nagkaroon ng positive attitude na pagka nasusugatan, talagang dinadala sa hospital yung anak, yung kamag-anak, or kung sino man yung biktima. So the Department of Health was able to effectively campaign for a better awareness ng komplikasyon ng mga paputok. Subalit, ang nagiging problema natin ngayon, tumataas pa rin at nakikita natin na nananawagan na ito ng concerted and coordinated efforts not only of the Department of Health but also the other agencies involved. Kasi maski anong kampanya ang gawin natin, kung binibenta pa rin siya at murang-mura na available, talagang mahirap po. Kaya kung matatandaan po natin, ang palaging panawagan ni Secretary Ike Ona magkaroon ng community-based fireworks display. At ipagbawal yung mga pagpapaputok sa residential area, sa kanya-kanyang bahay, at yung pagbibenta sa individuals. Kasi mas magandang salubungin ang bagong taon kung libre ka at hindi ka kabado na nakakapagtipon-tipon sa isang lugar. So basically, the Department of Health under the leadership of Secretary Ike Ona is again reiterating its call for community-based fireworks display na walang kaba, na makakapunta tayong lahat, makakapunta yung ating mga anak, at pwede mong dalhin ang lahat ng miyembro ng pamilya. Libre na siya kasi gobyerno ang gagastos, the LGU, the city government, and other national government agencies can handle spending for the festivities in celebrating New Year, pero yung atin namang kababayan, libre po na hindi matatamaan o mapuputukan. Maraming salamat po. Happy New Year again. At yan po ang bahagi ng press conference na isinasagawa ng Department of Health sa pangunguna po ni Assistant Secretary Eric Tayag. At gaya nga po ng sinabi sa naturang press con, tumaas po ang bilang ng mga biktima ng paputok sa pagsalubong ngayon sa bagong taon kung ikukumpara nung nakaraang taon. Pero milder po o di ganun kalala ang mga injuries na naitala. As of 6 a.m. ngayong Enero 1 ay umabot na po sa 599 ang bilang ng mga naitalang fireworks or firecracker injuries. Dumarami po ang naitatalang injuries sa tuwing sumasapit ang bisperas ng Pasko at Bagong Taon, pero tuloy pa rin po ang pagtanggap ng mga report mula sa mga ospital. Samantala, sa mga naitalang most dangerous areas, pinakamataas po ang bilang ng mga naitalang nasugatan sa Maynila. Sa Jose Reyes Memorial Medical Center, ang may pinakamataas na data kung saan may mga nasugatan at dinala o isinugod ng mga nasugatan. Hanggang 15 years old po yung bilang karamihan ng mga nasugatan, at kahit ipinagbabawal po ang pikulo, ito pa rin ang nangunguna na naging sanhi ng sugat o firecracker injuries dahil nga po sa pagiging mura nito. At kamay ang pinakamalaking o pinakamaraming mga injuries. Positibo naman po ang naging attitude daw ng ating mga kababayan dahil kapag nasugatan ay dinadala na agad sa ospital. Masasabi raw po na epektibo ang naging kampanya ng Department of Health pagdating sa awareness, pero tuloy pa rin ang kampanya para sa panawagan na magkaroon ng community fireworks display na lamang.